Bago ang lahat, si Jimmy Butler at Moses Moody expected mapapaaga ang return date dahil ahead sila ng schedule sa kanilang rehab. Expected kasi dati makakaabot si Butler by December 25 onwards. Pero based dito kay Brett Siegel, ang target date na makabalik ni Butler ay before trade deadline, pang 12 buwan ng kanyang injury. Sinabi sa report na halos katulad din ng kay Jason Tatum yung nagiging recovery ni Butler, ahead ng ilang linggo. Pero si Kyrie last season sinabing ahead din sa kanyang ACL injury recovery, pero nagdesisyon ng Dallas na hindi siya palaruin muna. Pero mukhang kahit hindi muna makabalik itong si Jimmy Butler, meron naman papalit sa kanya pansamantala dahil palaban talaga yung rookie ngayon ng Golden State, si Axel. Rookie siya ngayon pero yung edad niya pang veteran. Dahil base kay Yaxel, kapag nakakalaban nila ang Phoenix Suns at nakaharap niya itong si Dillon Brooks, gagamitan niya ng belt treatment. Or para makikipaglaban siya dito kay Dillon Brooks ng pisikalan. Sa bagay, Dominican Lebron nga pala si Yaxel, ay inis din si Dillon Brooks kay Lebron. Sinabi kasi to ni Yaxel habang nasa livestream. Mukhang papatulan din ni Yaxel yung mga antics na ginagawa nitong si Dillon Brooks na kilala bilang dirty player. Walang rookie na kayang sabihin na meron siyang tinatarget na veteran player. Si Draymond nga parang tumupi kay Yaxel ngayong offseason. Mukhang papalagan din naman ni Dillon Brooks itong si Yaxel. Magiging enforcer din yung kanilang rookie at malamang pumalit dito kay Draymond Green. Sinabi kasing predicted pa ni Yaxel mag-a-average siya ng 15 points per game sa regular season. Na sinabi pa nitong si Yaxel na kapag hindi niya nagawang mag-average ng 15 points per game, magiging bad player siya. Yan din yung player buong loob. Kahit si Steph, bilib din sa rookie nila, palaban. Hindi naman siya bumilib dati kay Golden Child. Mukhang ito rin yung Lebron na hinahanap nila. Dominican Lebron nga lang. Bumalik din yung pagiging competitive mindset ng Golden State mula nang dumating si Yaxel. Kaya dun bumilib si Steph. Mas maingay pa siya kumpara sa ibang mga rookies ngayon gaya ni Debanza at Peterson. Sa bagay, dati si Debanza parang hinamon si Luka na lalabanan niya ng isolation. Pero itong si Axel, pagka-drop pa lang sa kanya, maingay na dito sa Golden State. Mukhang nakuha na rin naman ni Axel yung loob nitong si Steve Kerr at mailalagay talaga siya sa rotation. Consider, hindi na sila gagamit ng small ball dahil meron silang Yaxel na merong 6'8 or 6'9 na height tapos may Kristaps at Al Horford. Consider din na all-around player itong si Axel kasi may 3-point shooting, defense, may playmaking skills din. At consider din na ilagay siya sa center position, magiging versatile pa rin yung Golden State. Yung half-brother naman ni Jimmy Butler na si Anthony Edwards, dinis yung Nike. Try ko din next year, Anthony Edwards na sapatos naman yung pamigay ko. Last year, parang itsurang Knicks yung naibigay ko eh. Hindi lang di umano Nike ang dinis nitong si Anthony Edwards, pati yung San Antonio at Thunder na base sa kanya, kaya nilang talunin yung dalawang teams na to. Last year, ang sinabi ni Edwards, para makapasok sila ng finals, kailangan niyang matalo si Luka at si SGA. Ngayon naman mukhang nagbago, San Antonio at Thunder. Sila kasi yung dalawang team na tigasin ngayon sa West at paborito ulit na makapasok ng finals next season or next year pala. Susubukan di umano ni Anthony Edwards at ng Minnesota na makasabay pa rin sa dalawang teams na yan. Sa buong West na contender last year, ang Minnesota ang isa sa may pinakamaraming changes sa kanilang roster or maraming trade ang nangyari. Ang Thunder, marami din nangyari pero halos parehas lang din ang build nila. Ang San Antonio naman, minimal lang yung naging transaction nila pero next season expected pa rin lalakas yung team nila, nakadepende pa rin kay Wembanyama. So last time na discuss ko na yung sa East yung format kung sino nakakapasok ng finals. Ngayon naman sa West, sa nakarang 4 na season, lahat ng tumalo kay Edwards nakapasok ng finals or kaya nag-champion. Salihitan pa ata yun. Sa 2023, dinimolish ng Denver Nuggets sa first round ang Minnesota. Naging easy win sa Nuggets ang umabot ng finals hanggang championship. Sa 2024, pinasayaw ni Luka si Rudy Gobert at tinalo noon ang Minnesota sa West Finals naman. Si Anthony Edwards pa naman noon, nagiging Michael Jordan na or anak ni Jordan. Hindi pa nga lang lumalabas yung dila. Ang Dallas nakapasok noon sa finals at nakakalaban ng Boston, kaso tumagilid nga lang ang Mavericks.
Ng 2025, ikalawang sunod na nakapasok ng West Finals ni Edwards na kalaban niya si SGA at yung Thunder. Tinalo din sila ni SGA nun at yung OKC pumasok ng finals at nag-champion. Sa 2026, nakakalaban ni Edwards sa West Semis ang San Antonio, tinalo sila sa 6 na games. Ang Spurs ang nakapasok sa finals kaso hindi nakasabay sa Knicks. Ginawang stepping stone ng mga nakaraang nakapasok sa finals itong si Anthony Edwards. Kaya nga kung sa East, yung mga natatalo kapag conference finals, sila yung nakakapasok sa susunod na taon sa finals. Sa West naman, kung sino ang makatalo kay Edwards, sila ang pumapasok ng finals or magcha-champion. Parang siya lang ang kailangan talunin at targetin ng mga team sa susunod na taon. Parang yun lang kasi ang naging cycle. Kung dadaanin din sa cycle na to, si Anthony Edwards nagkaroon ng injury habang nasa playoffs at tinuloy din niya maglaro. Halos katulad yon ng injury ni Giannis na nag-cause kay Giannis ng ilang taon na nagkaroon siya ng injury at hindi na nakakalaro ng maraming games. Gamit pa naman ni Edwards yung kanyang speed at explosiveness. Pero ang iba kasi dito kay Edwards, 3-point shooter din siya. Kaya mostly mas magagamit niya yung kanyang 3-point shooting para makaiwas sa malalang injury sa tuhod. Cycle lang naman yung nangyayari sa NBA. Kaya si Damian Lillard kailangan talunin si Anthony Edwards sa playoffs next season dahil meron siyang declaration na magdasal na hindi sila manalo ng championship para sa Blazers dahil hindi nila alam ang mangyayari para to sa mga haters niya. Si Damian Lillard yung isa sa mga player na nag-declare na nauunahan na siyang mag-champion ng mga batang player ngayon. Pero mukhang mahihirapan talaga mag-champion itong si Dame kung nasa Portland siya. Kuripot yung team owner nila. Ang lupit pa ng ginawa. Imbes na sariling pera ng team owner yung mag-upgrade ng arena, ang ginawa, in-apply sa city tapos yung taxes ng mga tao ang gagamitin para i-upgrade ang arena niya. Meron pa ngang nag-petition na ibenta ulit yung Portland at kumuha ng bagong team owner na hindi kuripot. Nasa 36 years old na si Damian Lillard, kaagaling lang din niya na Achilles injury. Parang siya ang next in line na mag-retire sa NBA na walang championship. Kasama pa si Dame sa 75 greatest player na wala pa rin championship ngayon. Dahil sa declaration ni Dame na makakakuha ng championship sa Portland, parang hindi counted kung malipat siya sa ibang team at dun pa manalo. Matagal na rin kasing may drought ang Portland. One last shot lang din kasi ang Blazers ngayong season dahil sa susunod na taon yung build nila may iba na naman at hindi alam kung sino ang mariretain. Particular dito kay Holiday, pwedeng kasama din si Ja Morant dahil sa extension. Ang expected pa sa Portland magiging duo si Morant at si Abdiha dahil silang dalawa ang star player talaga at bata. Si Dame kailangan mag-iba ng role para ma-accommodate yung Guns and Moses na duo dahil si Morant expected na babalik ulit ang laro niya at makakasabay dito sa Timo Luka na si Deni Avdija.